Sa pag-avail ng housing na mostly through housing loan, ay merong required salary or required income. Madalas, hindi po tayo aware kung ano ba ang pwede sa ating housing loan based sa ating sweldo. Kaya naman sa video na ito ay atin pong i-discuss kung paano ba natin i-determine ang pwedeng housing loan sa atin based sa ating sweldo. Tapusin mo ang video na ito para magkaroon ka ng idea magkano ba ang pwedeng housing loan based sa iyong sweldo at edad. By the way, ako nga po pala si Ralph Roger Tagaw. Lumaki sa mahirap na pamilya, naging batang basurero, nagsumikap mag-aral, naging certified public accountant, licensed real estate broker, at ngayon ay CEO founder ng RRCT Realty and Marketing Corporation. Nakapagbenta na ng more than 3 billion worth of properties mula po noong 2012. At isa sa best realty dito sa Bulacan. Bago po natin pag-usapan kung paano ba madidetermine ang ating housing loan based sa sweldo, ay ikwento ko po muna sa inyo ang ating experiences sa ating mga naging clients na nag-avail po ng housing sa atin. Meron po tayong mga few clients na akala po nila at first, nung nakita nila yung mga computation na sinend po natin, ay qualified na sila doon sa kanilang i-avail na housing. Pero without knowing, ang mga nakikita po nating computation online or sinesend po sa atin ng ating agent ay nakamaksimum po na 30 years loan term kung through Pag-ibig Housing Loan. Kaya naman, kung tayo ay medyo mas may edad na, may impact na po ang ating magiging housing loan at loan term. Pupwedeng ang nakita po nating computation ay hindi na po yun ang magiging computation para sa atin. Kasi naman, ang concern ay kapag po tayo ay mas may edad na, mas maiksi na lang po ang loan term na pupwede po sa atin. At kapag mas maiksi ang loan term, ay mas maliit na po yung capacity natin to loan at mas malaki po ang required salary para po tayo maka-avail ng housing. Kaya naman po kami sa RRCT Realty ay talaga naman pong pinapaliwanag naming maigi na ang ating housing loan ay nakabase po sa sweldo at sa edad po natin. At dahil naintindihan naman po ng karamihan nating home buyer, ang atin pong ini-explain pagdating po sa factor ng edad at sa atin pong salary, ay na-explain din pong maigi ng ating mga home buyer sa kanilang mga kapamilya, especially po kung ang mag-a-avail talaga ay OFW, kaya po nakatulong para po sila ay makapag-decide na mag-avail at mag-invest ng sarili po nilang bahay. At ngayon ay marami na po tayong clients na natulungan na magkaroon ng sariling bahay. Well, i-discuss na po natin kung paano ba i-determine ang housing loan based sa ating sweldo at sa edad. Para malaman natin ang pwedeng housing loan based sa ating salary, ay una po muna nating i-determine ang loan term na po pwede po sa atin based po sa ating edad. Kapag ang inavail po natin ay through Pag-ibig Housing Loan, maximum po ang loan term ay 30 years. Pero hindi lahat ay po pwede pa sa 30 years dahil po sa factor ng age. Para ma-determine po natin ang pupwedeng loan term based sa ating edad, pinaka-safe po nating gamitin ay 65 minus current age. Kapag ginamit po natin ang formula na 65 minus current age, at kung ang sagot po nito ay 30 years or more, pupwede ka pa po sa 30 years loan term. Pero kung ang sagot ay less than 30 years, yun na pong actual na sagot ang pwede sa iyo na loan term. Magbigay po tayo ng example para po mas maintindihan po ninyo. Let's say ang edad po ninyo ay 34 years old. Gamit po ang formula na 65 minus current age. So, 65 minus 34 is 31.
So dahil ang sagot ay more than 30 years, so pasok pa po kayo sa maximum na 30 years loan term. Assuming ang edad naman po ninyo ay 44 years old. So 65 minus 44 is 21. Meaning to say, 21 years na lang ang pasok sa iyo na loan term. Once na-determine na po natin ang loan term na po pwede po sa atin based sa ating edad, ay pwede na po nating i-compute ang housing loan amount na po pwede po sa atin based po sa ating sweldo. Ang pinakamadaling gawin po natin, kahit nasaan ka man ngayon, ay gumamit po tayo ng online housing loan calculator. Meron po tayong mga makukuha o magagamit na housing loan calculator via online. I-search nyo lang po sa Google ang Pag-ibig Housing Loan Calculator. O kung bank financing po kayo, meron pong mga housing calculator, depende po sa bangko. Pero for the sake of our video today, ay gagamit po tayo ng Pag-ibig Housing Loan Calculator. Alright, i-open po natin ang Pag-ibig Online Housing Calculator at mag-try po tayo ng example ng base po sa loan term at salary. Search lang po natin dito sa Google ang Pag-ibig Housing Loan Calculator. So i-click po natin ang Pag-ibig Housing Loan Calculator at makikita nyo po dito yung mismong Pag-ibig Housing Loan Calculator. Kanina nag-example po tayo ng halimbawa ay yung sa edad na pwedeng 30 years loan term pa at yung isa ay 21 years loan term. So pwede po nating tignan po dito how much you can borrow based on your income. So halimbawa, ang income mo ay let's say 25,000 Tapos sa isa, pwede ka sa 30 years loan term. Dito po may tinatawag tayong fixed pricing period. So dito ang ginagamit lang recommended ay yung 3 years. Pansinin niyo magkakaiba po ng interest rate kasi mas mahaba po ang fixed pricing period, mas mataas po ang interest rate. Kaya po pinaka-safe nito yung 3 years. Ibig sabihin, kung 30 years po yan, yung first 3 years ay naka 6.25%. After 3 years, ay pwede pong mabago. So, i-compute nyo lang po dito, i-click nyo yung compute, at dito po makikita nyo na yung approximate loan amount na po pwede po sa inyo at yung monthly amortization na po pwede po sa inyo. At kung doon naman po kanina sa example po natin ay 21 years, o gawin na natin 20 years, i-compute lang po natin yan. So 1.1 na lang po yung po pwede na loan amount. Kung kanina nasa 1.4, ngayon po nasa 1.1 na lang ang po pwede. So meaning to say, mas may edad tayo, mas maiksi na lang po yung ating loan term, kaya po mas maliit na lang po yung loan na po pwede po sa atin. Of course, syempre kung mas malaki yung sweldo natin, mas malaki pa rin yung loan amount, Pero sa ating pong example, parehong sweldo, magkaiba na po ang malo-loan, depende po sa edad. So yan po ang atin pong example kung paano po natin madidetermine ang atin pong loan amount na po pwede po sa atin based po sa ating salary na naka-base po sa ating edad. So gamitin lang po natin ang housing loan calculator. At kung naka-bank financing naman po kayo, meron din pong online calculator ang bawat bank po, na pwede nyo pong paggamitan. Napaka-importante na maging aware po tayo sa pwedeng housing loan sa atin based sa ating edad at salary dahil ito po ang magdedetermine kung anong house type ang pupwede po sa atin at kung anong particular location ng housing project ang pwede po nating i-avail. Madalas po kasi nag-i-inquire tayo sa iba-ibang property na hindi naman natin sigurado kung pasok ang ating required salary doon sa particular property na yon. Kaya naman kung meron tayong information kung paano i-determine ang ating housing loan, ay mas makakapili po tayo ng pwede talaga nating tignan na property na po pwede sa atin based sa ating qualification sa housing loan. Kaya naman, samahan niyo po ako sa pag-share ng aking mga video contents sa akin pong Facebook page at YouTube channel.
At bago ko po tapusin ang video sharing natin na ito, ay mag-iiwan po muna ako ng isang kasabihan na pwede po nating kapulutan ng aral. Sabi po ni John Maxwell, "Time is the most valuable coin in our life. You and you alone will determine how that coin will be spent. Be careful that you do not let other people spend it for you." Gamitin mong maigi ang bawat oras na meron ka. At siguraduhin mong i-spend ito sa mga bagay na importante sa buhay mo. Gaya ng pamilya, pakikipagkapwa-tao, sa pag-achieve mo ng mga goals mo sa buhay. Huwag mong sayangin ang oras na meron ka. Dahil bawat araw ay tumatakbo ang panahon at nauubos ang time natin para ipaglaban ang ating mga pangarap. By the way, kung kayo po pala ay naghahanap ng affordable housing project, ay pwede nyo po kaming i-contact sa RRCT Realty at tutulungan namin kayong magkaroon ng sariling bahay. At kung kayo naman ay naghahanap ng pagkakakitaan, ay pwede nyong i-consider ang pagiging real estate agent. Ang real estate selling ay isang opportunity na pwede kang kumita ng mas malaking income. At kung kinukonsider mo ang pagiging real estate agent, ay pwede mo ring i-consider ang pag-join sa RRCT Realty. Tutulungan ka namin na mag-improve, hindi lamang sa pagbebenta, kung hindi mag-improve ka in terms of your right mindset, skill set, at right attitude. Kami ang magiging right environment mo. Dahil ang RRCT Realty ay kapartner mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.